Believable story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable stories. Kwento Buhay. at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, anong believable story mo? Believable stories. Mga pangga, dating nagbebenta sa bangketa. Big time na. Hindi siya pinanganak na may ginhawa sa buhay, pero hindi niya hinayaang maging hadlang ang kahirapan sa kanyang mga pangarap. Mula sa pagbebenta sa bangketa, paglalako ng paninda gamit ang kariton, hanggang sa pagiging negosyanteng tinitingala. Ang bawat takbang niya ay patunay na ang sipag at diskarte ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Ngunit hindi lang produkto ang kanyang ibinebenta, kundi inspirasyon. Sa bawat post niya sa social media, sa bawat payo niyang puno ng aral, ipinapakita niya na ang tagumpay ay hindi hinihintay kundi hinahabol. Ang buhay ay isang paligsahan ng tiyaga at diskarte, at kung sino mang may tapang at determinasyon ay may puwang sa entablado ng tagumpay. Mga pangga, kasama natin ngayon si Miguel Gruta, aka Boss Oyot. 37 years old, laking Tondo, Manila. Magandang hapon sa iyo, sir. Miguel! Magandang hapon Miguel din pala, po. Miguel ba? Dapat Miguel, tropa lang tayo eh. Opo. Magandang hapon, Miguel. Kamusta? At eto na, natuloy na, no? Kasi Oo nga po. kung di nyo lang alam mga pangga, sobrang busy ni Miguel Opo. ng mga nakaraang linggo, no? Oo, natapat po natapat. So, kamusta naman? Hindi naman kayo na traffic papunta dito. Hindi naman po. Maluwag ang ano. Tsaka walang ulan. Walang Yan. ulan. Pag sa Walang Tondo, ulan. pag sinabing Tondo, masaya dyan eh, no, Totoo. partner? Opo. Lalo pag fiesta. Pag piyesta, Oo, sobrang yan, ano fiesta. nun. Kaya pala busy si Miguel nitong nakaraan din. O eto na, Miguel. Umpisahan natin ang kwento. So, yung kwento niya, partner, parang ano eh, dun pa lang sa kariton, di ba? Nagsimula sa kariton hanggang sa ngayon, successful na. Sa bangketa. Paano nagsimula ito? Bali yung nag-umpisa po yung round sa Tondo talaga. Ang una po talagang binibenta ko sa bangketa is hindi appliance. Ano? Nag-start ako is pabango. Pabango? Pabango siya ng mga kasi galing po ako sa ano eh, sa isang mall Mhm. na may posisyon din na ang hawak ko is mga branded na perfume. Okay. Kumbaga, nagsara yung company namin, Mhm. then syempre, nasa 30-31 na ako, hirap na ako mag-apply. Ang nangyari nun, yung airpot ko kasi, matagal po siya sa bangketa. Almost 8 years siya dun sa Kalaw. Yung airpot mo na titinda rin dati. Opo, pero ang Anong tinda niya po tinitinda niya? is herbal. Herbal? Herbal, Ah, balot marami tayong penoy, nakikita niya sa paghapon. Manila. Opo. Pagkahapon, balot penoy naman. Pero ang nangyari po kasi nung nawalan ako ng trabaho, siguro almost a year din, nahirap ako mag-apply. Ang nangyari po, humingi ako ng idea sa tatay ko. Sabi ko, pa baka pwede akong magtinda dyan ng perfume ng mga branded kahit sa bangketa. Kasi may mga ibang mura naman eh. Ang nangyari nun, pinayagan niya ako. Sabi niya, baka mamaya kung ano sabihin ng mga kasi galing po ako ron sa mall eh. Sabi ko, walang problema, basta importante makatulong ako sa inyo. Sabi ko. Ang nangyari po, nakapwesto na kami. Ayun po yung picture ko na nasa bangketa ko. Ayan, Ang- Ito, nakikita ng mga nakikita pangga natin sa natin. screen. Ayan, yan po. Actually, sobrang hirap bumenta ron kasi branded yung tinda mo. Sobrang hirap, napakahirap. Kaya ginawa ko po nun, nag-refill ako ng mga pabango para, yung parang pocket size. Mhm. Parang pocket size lang niya para ma-avail nung mga namamahalan sa 100 ml. Nag-refill ako ng mga 25 ml. Pampresyong pangmasa. Yes, ayun po. Then, naging maayos. Almost 1 year ako ron, 2 years, naging maayos. Hanggat sa, nung naupo na si Mayor Isko Moreno, pinaalis po kami doon.
pinaalis niya kami. Kumbaga, bagay kasi ano po kami, illegal vendor eh. Side Pero kasi, no? opo, okay lang sabi ko. Kaso ang nangyari, syempre kami, wala kaming pangita ngayon. Ang nangyari nun, ano po yun, siguro ilang buwan, naubos rin yung ipon namin. Bali, meron kasi akong tropa na meron malapit sa bahay nila na nagbebenta ng mga online. Tas doon kami tumatambay kami doon. Tas ang sabi niya sa akin na, pre, ayan malakas yung TV na yan. Sabi niya, subukan mo mag-post niyan. Sabi ko, wala akong alam diyan. Kasi matagal ako nagtrabaho sa perfume. Sabi ko, yan lang yung alam kong ibenta. Ang alam ko sa sarili ko, hindi ko kaya. Ang ginawa ko, sinubukan ko siya i-post. Sabi ko, sige, subukan ko yan. Kahit wala akong alam, post ko. Pag post ko, may bumili ka agad. May kumuha na kagad na sige, deliver mo dito sa akin. Tas bumili uli ako kasi nabili yun eh. Nung pagkabili ko ulit, pag-post ko, ang dami nang nagpapa-reserve. Na dumating sa punto na kulang na yung puhunan ko. Dumating, tas nag-stock na ako sa bahay. Pinaikot yung puhunan ko sa appliance. Tas nagkaroon ako ng unang store. Hanggat sa naging okay siya. Hindi na ako doon humakot sa nagbebenta ron sa kakilala ng tropa ko. Dumirect na ako ngayon sa supplier. Pag direct ko doon, yan syempre kahit papaano medyo mas okay na yung kita kasi wala nang patong yung Kumbaga, Yan ang rekta na ako. Mm. Nakaipon ako ngayon pang tayo ng shop. Pero alam mo, Miguel, tanong ko lang, kasi di ba sabi mo nagtatrabaho ka noon. Opo. Anong trabaho mo noon? Sa mall, yung mga branded na perfume. Siyempre, ito, tas pinasok mo yung pagbebenta sa bangketa. Dumating ba sa point na, siyempre, paano pag may nakakita sa'yo, kakilala ka na, Dumating nahiya sa ka, punto na nagtatago kasi, ay, kakilala ko ito, bakit ako Opo, binibenta kasi sa mga naka-Amerikana kami nun eh. Naka-aircon Oo, pa kayo. Opo, diba? naka-air kami. Tapos Dumating po sa nakikita- punto na ganun. Anong ginawa mo? Naging inspirasyon po sa akin yun. Mas inano ko kasi sabi ko, hanggat wala akong tinatapakan tao, okay lang. Walang problema sa akin hanggat wala akong inaagrabyadong tao. Basta kumikita ako ng maayos dito, ang pinaka-importante kasi matulungan ko yung pamilya ko. Yun yung pinaka-target ko. Tinanggal ko yung posisyon ko sa nakaraan ko, kung ano man yung magandang trabaho ko, walang problema. Sabi ko kasi importante rito natutulungan ko yung pamilya ko. At ang importante, kumikita ako sa Correct. maayos na paraan. Totoo. Kasi alam mo, sa totoo lang, Sheena, Miguel, ang dami talagang mga tao rin. For those all people na nagbebenta rin sa bangketa. Yes. Di ba, paano dumating sa point na, teka, magkiklik ba ako? Dumating ba sa punto na naisip mo na, baka dito ko yumaman, ituloy i-push ko to. Oo. Sa totoo lang po doon, meron talagang future doon. Kasi iba yung mga makakasama mong tao doon, mas nakaka-inspire doon kumpara sa pinagdaanan ko dati. Kasi makikita ko yung desidido sila doon sa pangarap nila na tipong, although nandito kami, pero meron kaming gustong marating na parang na-appreciate ko na hindi porket nandito ka sa sitwasyon na to, wala ka ng pag-asa. Ibig sabihin, parang sinabi ko sa sarili ko na hindi pala mas mahirap pala kung nandun pa ako sa mall kasi nangangamuhan ako, may sinusunod akong oras kumpara dito sa bangketa na mas nakaka-inspire siya kasi yung mga kasama mo doon is talagang hirap sa buhay. Na ganito pala kahirap talaga dito. Kailangan magsumikap ka lalo. Mas magsumikap ka, kailangan para mas makuha mo yung pangarap mo. Hindi porket nandun ka sa bangketa, wala ka ng pag-asa. Mas dun po ako na-inspire ngayon. Kasi hindi biro sa pagtitinda sa bangketa. Siyempre, lalo pa pag tag-init. Oo. Diba, bilad ka sa araw. Ayun po, yung ulan. Tapos hindi mo pa maiwasan na meron din mamimili na susungitan ka, tinatawag. Yes. Diba, nag-aalok ka eh. Tapos susungitan ka, naka-experience ka ba ng Yes. ganon? Opo, naka-experience din ako ng ganun. Masusungit? Totoo. Tsaka yung takot dahil nga nasa bangketa. So Tsaka, anytime, di ba? Iba po kasi yung experience sa bangketa. Nandun Sobrang yung hirap realidad. siya pero mas matututo ka ron. Kumbaga naranasan ko doon na hindi ka dadalin dito ni Lord kung hindi mo kaya. Kumbaga hindi porket nandun ka, hindi mo na makukuha yung pangarap mo. Kasi doon, nag-iba po yung mindset ko doon. Lalo nung pinaalis kami. Nung pinaalis kami, tas isipin nyo yung sa simpleng bagay na inalok lang ako ng tropa ko na benta mo yung TV. Ayun na pala yung makakapagbago ng buhay mo. Kumbaga,
hindi siya malalim na ano. Ang ginawa ko lang, sinunod ko yung proseso, consistent sa ginagawa ko. Dahil sa isang salita niya na yun, doon nag-umpisa yung kung asan man ako ngayon. Well, pag-usapan natin, kasi kumbaga subok na yung, kumbaga na-experience mo yung hirap ng buhay, no? Balikan natin yung kabataan niya. Yung kabataan. Anong buhay mo nun? Sa totoo lang po, yung buhay ko nung kabataan ko, maayos yung trabaho ng tatay ko. Maganda yung trabaho niya, may posisyon siya sa trabaho. Okay yung sahod niya, maganda yung tinitira namin. Kaso ang nangyari, nagkaroon kami ng problema, family problem. Ano yan? Nag-ano muna siya, nag-resign muna siya. Nag-retire siya kasi binili yung company nila ng iba na yung may-ari, tas nag-iba yung policy. Iba na management? Tinanggal po lahat ng mga matatagal doon. Okay. Nung pagtanggal po, na binayaran sila, nag-business yung airpot ko, may nakuha siyang pera, nag-business siya, bali, nagpa 5-6 siya. Tapos ang nangyari po noon, nalugi, nandun lahat ng pera niya. Nandun lahat. Halos walang bumalik. Kaya bumalik po kami napunta kami sa buhay na nandun sa bangketa. Kaya napunta po kami doon dahil, ayun, maling paghawak ng pera. So parang nung kabataan mo pa, parang hindi mo na-enjoy ang pagka-binata mo. I mean, kumbaga, kumakain ka, nagtatrabaho ka na kagad. Hindi ka na... Opo, kasi binigyan po, nung nakapag-resign po yung papa ko, binigyan niya ako ng, may karinderya kasi kami noon, binigyan niya ako ng sariling pwesto ng karinderya. 20 years old pa lang po, may business na ako na karinderya. Meron din kaming computer shop, binigyan ako ng tatay ko. Tas ayun po, nadamay po yun sa problema na nangyari kasi nalugi nga yung tatay ko, nabenta lahat. Hanggat sa bumagsak po kami na napunta kami dun sa ganong sitwasyon. Nagalit ka ba sa parents mo? Hindi Dumating po, ba sa point na yan? hindi po. Hindi kasi totoo lang, nakita ko naman yung ginawa ng mga magulang ko na nagsumikap din sila kung paano kami taguyod. Kahit maaga kasi ako nag-asawa, boss eh. Maaga ako nag-asawa. Nakita ko sa magulang ko kung gaano sila kadesidido na mapagtapos kami. Tapos hanggat di kinaya, yung nakapagtapos yung mga kapatid ko, pero ako hindi ako nakapagtapos. Tapos ang nangyari po noon, nagkahiwa-hiwalay kami kasi maaga nga po ako nag-asawa. Sila lang nandun yung sa tatay ko, nanay ko. Tapos sa sobrang hirap, ayun nga po, nagtinda na lang ng balot peno yung tatay ko. Yes, hanggat sa nagulat ako kahit papaano nakakasurvive sila sa ganung paraan. Although mahirap, masakit kasi maganda yung trabaho ng tatay ko, nakikita ko. Tapos ayun po, hanggang sa pinaalis kami noon, wala na. Naging ang buhay namin, ito na yung appliance na. Kasi ang hirap din kasi mahiwalay sa magulang, di ba? Sabi, Sobrang hirap po. Maaga ka na Maaga ako kinasal. Ilan taong ka nun? 20. O tiga mo, bata pa. Tsaka syempre, yung nag-asawa ka, hindi pa ganun ka-stable ang buhay ninyo nun dahil lalo't may pagsubok kayong dinadaanan dahil Opo, hindi pa. natanggal sa trabaho yung father niya. So, anong nagpalakas ang loob mo? Bali, naging inspirasyon ko rin kasi ron is nagka-baby ako, nagka-anak ako. Tapos ayun po, nagka-trabaho ako. Then nung nagka-trabaho kasi ako, sakto lang yung kinikita ko sa trabaho ko. Dumidiskarte na po ako noon. Nagtitinda na ako ng mga relo, mga silver, pinapautang ko yun sa mga katrabaho ko para may extra income. Kasi ang hirap pagka yun lang yung asahan mo, yung sahod mo, kulang pagka may anak ka. Sobrang kulang. Kaya doon pa lang po, madiskarte na ako. Nagbebenta na ako ng yung mga relo, pinapautang ko. Tapos yung mga silver, pinapautang ko. Pinapaikot ko lang siya. Hindi ko ginagastos yung mga kinikita ko. Basta pinaparol ko lang siya ng pinaparol. Hanggat kahit papaano nakakatawid kami, yung mga pangangailangan namin, nakukuha namin. Dahil doon. Kasi yung sahod ko, sakto lang talaga. Lalo pagka nakabukod ka, sakto lang yung sahod mo. Ang kung titignan natin yung istorya mo, bata pa lang, batak ka na, kung tutuusin, Opo, diba? na ako sa buhay. Madiskarte na ako nun. Oo, yung diskarte niya, yung sipag, 'di ba? Tapos nagsilbing inspirasyon yung mga magulang mo. So eto na, nung finally, sabi mo nagkaroon ka na ng sarili mong shop. Opo. Nararamdaman mo na unti-unti yung mga pinuhunan mo, yung pagod mo. Paano mo na feel or nasabi sa sarili mo na mukhang eto na yun Ano yung nag-iba sa pamumuhay ninyo? Nung nagkaroon ako ng shop doon sa Cavite, yung unang-unang store ko, bali, kakaumpisa ko lang mag-online noon kasi nag-start ako January po eh.
January nag-online ako, mga June may store na ako. Yun medyo okay na siya. Hanggat sa yung tatay ko tumigil na sa pagbebenta ng balot kasi natutunan niya rin mag-online nung ano eh. Ang bilis Totoo. lang din, oh. Opo, nagkaroon ako ng store hanggat sa nasusustain ko na lahat ng pangangailangan namin. Natutulungan ko na yung mga kapatid ko, pamilya ko. Sobrang sarap lang sa pakiramdam kasi wala sa utak ko na mapupunta ako sa ganun eh. Kasi iniisip ko dati, makaraos lang ako araw-araw, walang sakit yung pamilya ko, okay na. Hindi pala pwede yun. Kasi nung naranasan ko nagkasakit yung tatay ko, ang bilis lang mawala ng pera. Correct. Napakabilis pag nagkasakit ka. Kumbaga, awa ng Diyos, nakaipon ako nun. Nakaipon ako dun sa shop ko. Din yung ipon ko na yon, hindi ko lagi siyang ginagastos sa mga walang kwentang bagay, yung mga hindi mo kailangan. Basta doon lang, para sa emergency, nagkakaano ako ng emergency kasi may sakit rin yung tatay ko eh. Para mas lumagurin yung yung business ko. Doon ko lang lagi siya pinapaikot sa mga negosyo. Hindi ko siya ginagastos kung san-san. Kumbaga marunong ka maghawak ng pera, no? Opo. Hindi porket nararamdaman na yung ginhawa, sige, bulagsak dito. Hindi, tsaka hindi siya about kung marami ka ng pera, luho ka agad. Oo. Ang Opo, unahin. mali yan. Kapakanan muna ng Hindi pamilya. porket kaya mong bilhin, bibilin mo. Yun, oo. Kailangan. Anong feeling nung nandun ka na eto na, no, nararamdaman mo na yung ginhawa ng buhay, nakakapag-provide ka na sa family mo, tapos bumalik ka dun sa bangketa. Yung tipong, nakita mo ba yung sarili mo na dati, grabe, nandito lang ako. Siguro, parang na-overwhelm ako na, grabe, dati, nandito kami, pagka umulan umaraw, kailangan nandito ka. Tas ngayon, ito, maayos yung buhay ko. Kumbaga, napakasarap balikan din yung mga pinagdaanan mo. Ayun yung naging shelter ko kung nasan ako na hanggang ngayon nililingon ko. Kasi naisip ko na hindi lahat ng bagay na pinagdaanan mo nun ay hindi mo makukuha yung mga bagay na mga kung ano meron ngayon kung hindi ko pinagdaanan yun. Tama. Ibig sabihin, kailangan mo muna manghina bago ka lumakas. Yun yung natutunan ko sa buhay ko. Na kailangan, parang nilagay niya ako na kailangan pagdaanan mo to. Para makuha mo yung future na gusto mo para sa pamilya mo. Hindi mo po makakasama yung mga tamang tao kagad. Dadaan ka muna sa mga maling tao bago mo makuha yung tamang tao mga makakasama mo. Yun yung pinaka natutunan ko doon. Meron ka bang kaibigan, Miguel, na hindi naniwala sa'yo? Na-experience ko po yun. Hindi mo naman po talaga maiwasan. Minsan nga yung sa kamag-anak mo pa, mga ganun. Anong ginawa mo? Ginawa ko kasing inspirasyon sa akin na, sa totoo lang boss, hindi ko sila masyado inisip. Kasi ginawa ko yung gusto ko para sa sarili ko eh. Ginawa ko to para sa pamilya ko. Kung hindi nyo ako supportahan, okay lang. Salamat pa rin. Pero ako, gagawin ko kasi to para makuha ko yung buhay na gusto ko. Para makuha ko yung pangarap ko para sa pamilya ko. Kasi hindi naman sila yung kasama ko dyan eh. Kumbaga, ang kasama ko, ang makikinabang rin dito, yung pamilya ko. Kaya kung ano man yung sabihin nila, wala pong problema sa akin yun. Hindi ko po tinitingnan na kahinaan yun. Kasi may sarili akong lakas para matupad ko yung pangarap ko. Ang ganda nung sinabi niya na kailangan mo ng mga maling tao no? Correct. Bago mo mahanap yung tama. At ginawa niyang inspirasyon. Oo. Tsaka hindi po ibibigay sa inyo yung mga gusto nyo. Hindi ibibigay ni Lord yan yung mga gusto nyo. Ang ibibigay niya sa inyo yung kailangan nyo. Yun lang. Para mas matuto kayo. Kumbaga, yung mga akala nyo, pinabayaan niya na kayo. Akala nyo, kumbaga parang hindi kayo mahal ni Lord kasi nandiyan kayo sa sitwasyon na yan. Hindi po. May mas maganda siyang plano para sa inyo. Kaya ka nandyan kasi mas maganda yung plano ko kaysa sa plano mo. Ganun yung ginamit ko nun. Kaya hanggang ngayon, kung may dumarating na problema, dumaranas ka ng problema, yakapin mo. Kasi kaya niya binigay yan para mas lumakas ka, para mas matuto ka, para mas mapunta ka ron sa pangarap na gusto mo. Kaya ako binibigay sa iyo yan. Tama ka doon. Marami sa ating mga pangga na na madaling sumuko. Marami, napakarami na akala nila. Basta ang ako lang po, hindi kasi ako minto. Lahat ng problema niyakap ko. Hanggang yung problema hanggang sa naging inspirasyon ko na lang siya.
Kasi lahat na halos, pagka niyakap mo yung problema na dumarating sa'yo, darating sa punto na pag naging successful ka or narating mo na yung gusto mong pangarap, baliwala na yan. Kasi pinagdaanan mo na yung mga masasakit na na masasakit na nakaraan eh. Correct. Kumbaga, mas matututo ka na lang matututo. Tsaka hindi ka naman matututo pagka hindi ka nakapagsolusyon ng problema eh. Pag hindi ka nagkamali, wala rin. Wala rin ano. Kumbaga sinurrender niya na lahat Kasi kung iisipin mo yung mga minor inconvenience na mainit yoko tol. Lagkit dito Kasi iba yung nasa mindset ng iba rin. Tara, inom na lang tayo. Oo. Alam niyo po yung mga pinagdaanan ko dati, yung mga ganong bagay. Ngayon naiisip ko, pampaganda na lang siya ng kwento. Para pag kinuwento mo, pag successful ka na, pag okay ka na, mas makakapag-inspire ka ng iba kasi ito yung pinagdaanan mo. Yun yung pinakamaganda ngayon na kaya ngayon yung mga iba, marami rin akong na-inspire sa mga kamag-anak ko na kinuwento ko yung mga pinagdaanan ko na mas matindi pa yung pinagdaanan ko sa'yo. Pero binigay niya sa akin yon para maging mas powerful ako ngayon. Kung ano man yung meron ako, dahil dun yun sa mga pinagdaanan ko. Para sa'yo, ngayon, sa estado ng pamumuhay mo, sa mga nakapaligid na tao sa'yo, ano yung success para sa'yo? Ang pinaka-legacy ko talaga, hindi ko po tinitingnan ngayon kung anong meron ako, kung anong yaman meron, o kung anong may pera. Ang tinitingnan ko ngayon yung mga taong natutulungan ko. Doon po ako nagbabase ngayon. Doon yung nagpapasarap ng pakiramdam ko. Kung gaano na sila karami, kung ano na yung buhay meron sila, yun yung pinakamasarap na pakiramdam na kahit mawala ako. Kumbaga, ang maaalala nila hindi yung pera ko. Ang maaalala nila kung paano na bago yung buhay nila dahil sa mga tinuro ko sa kanila. Or kung gaano na bago yung buhay nila dahil na-inspire sila sa mga hirap na pinagdaanan ko na ngayon, ito yung nagpatibay din sa kanila. Yun yung gusto kong ipamana sa kanila. Parang legacy na iiwanan ko. Kasi yung pera nandyan na yan. Pero yung maging mabuting tao ka sa mga nakapaligid sa'yo, kumbaga yung nag-angat sa'yo pataas kung bakit ka nandyan, hilahin mo. Isama mo. Yun yung pinaka-lesson na pwede mong ipamana sa lahat. Hindi yung pera kasi mabilis maubos yan eh. Pero yung dunong, yan ang ipamamana mo. Wag mo silang bigyan ng isda. Kumbaga, bigyan mo sila ng pamingwit para mas matuto sila sa buhay nila. Galing. 'Di ba? Kumbaga matututo sila sa mismong storya niya, no? Matututunan nila yung mga leksyon na hindi. Yes, tama po. Hindi lang basta, sige bigyan na lang kita. Ito na gawin mo. Ito magnegosyo ka. Hindi. Alam mo, isa na sa natutunan ko sa story ni Miguel, alam mo, napakabait ng tao nito. Kasi merong iba dyan na ang inisip yung sarili lang. Yes, meron pong Yung ganun. mga tao na sinamahan siya from day one, Yes. wala, hindi sila sinuportan. Eto, tunulungan niya pa't umangat. Totoo. At yung humility, Yun yun po yung kasi yung pinakamaganda ron. Yun yung iba-iba po kasi yan, pero sa akin kasi ganun. Yun yung pinaka-legacy ko sa buhay ko. Na kung sakaling mawala man ako, gusto ko yung maaalala ng tao. Yung kabutihan at yung karunungan na kita nila sa akin. Hindi yung pera, Correct. yung mga ari-arian. Tama. Mas importante sa akin yung legacy na ganun. Kasi ang pera naman, di mo naman dadala sa Totoo. hukay. Yes, hindi po. Lahat, yung mga awards, yung pagkakakilala sa'yo, di ba? Ang matatandaan ng tao ay kung ano yung pinaramdam mo sa kanila. Di ba? Kung anong naging klaseng tao ka. Yes, kung naging mabuti ka sa kanila. Yan. Na tipo pag nawala ka, maalala nila, si Miguel, buti dun sa akin eh. Correct. Yun Mabait yung yung treasure. tatay mo. Gano'n, di ba? Kaya hindi porket nandiyan ka, hindi porket wala kang pera, wala kang kwenta. Depende sa pagkatao mo yan kung paano mo ibabaon yung sarili mo sa utak nila. Kung paano ka makikisama ng maayos. Kaya kung anong meron sa'yo ngayon, ipagpasalamat mo. Tama. Kasi marami kasi dyan, kaya sila minsan na may problema sa totoo lang, kinukumpara kasi nila yung sarili nila sa iba. Hindi sila nakukontento kung anong meron sila. Ang importante kasi dyan, ipagpasalamat mo kung anong meron sa'yo. Dahil hindi mo alam, yung meron ka, pinapangarap ng iba yan. Tama. Kaya ipagpasalamat mo. Kasi Na alam mo, gumising ka ng umaga, pasalamat ka. marami kasi sa ating mga Pinoy na gusto lagi easy money. Hindi ganun kadali. Yes. Easy money pero easy rin mawala. Alam mo Yes. yung maglaho yung pangarap mo. Pero kabilas. Eto ngayon, pag-usapan natin,
ngayon, yung buhay na ni Miguel ngayon, Yes. Apo. ano mga nabago sa'yo at yung mga pinapangarap mo noon, ngayon, kaya mo nang mabili. Yes. Sobrang sarap lang sa pakiramdam ngayon. Kumbaga bonuses na to, bonus na lang to. Yun, nakuha ko yung gusto ko. Nakuha ko yung dating pinapangarap kong bahay. Nakuha ko yung Wow. pinapangarap kong sasakyan. Nabibili ko yung mga gusto ko. Nabibigay ko yung gusto ng pamilya ko. Yung sobrang sarap lang sa pakiramdam kasi is yung hindi mo akalain na mapupunta ka. Hanggang ngayon, hindi nagisingin sa akin na mapupunta pala ako sa ganito. Kaya yung pinagpapasalamat ko po ngayon na naging consistent ako sa ginagawa ko. Kumbaga, mas naging matured ako nung ngayon nandito ako. Mas marami akong na-appreciate na mga bagay na akala ko sa problema ko dati mali yun. Mas ngayon ko siya na-appreciate na buti pala dumaan ako sa ganun. Buti pala na-experience ko yun. Yun yung pinaka naging ngayon. Pakiramdam ko. Na pinagpapasalamat ko yung mga pinagdaanan ko dati. Pinagpapasalamat ko na ngayon. Na buti dumaan ako dun. Sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi mas ma-appreciate mo yung blessing. Ayun. Totoo. No, yung simpleng uupo ka nakakain ka, magbe-breakfast ka, di ba? Tapos bigla mo maiisip na dati, andun ako sa Ngayon, bangketa. dumarating po ako sa punto na ganun. Tapos dati kinakain ko lang pandesal doon sa kanto namin. Sa Opo, bakery. ganun. Ngayon, nakaka-order ka na ng gusto mo. No? Na-experience po namin yan na pag wala kang benta sa bangketa, Oo. hindi ka makakain doon. Tapos yung mga kasama mo, dumating nga sa punto yung mga kasama namin, kinakain nila. McDo kami, tinapay kasi wala kaming benta. Pero okay lang. Sa benta, eto, tanongin natin, no? Hindi ko natin natanong kanina. Dumating ba sa point yung nagbebenta ka sa bangketa, magkano yung kinikita mo? Yung pinaka, ano mo yun na parang nilangaw kayo, dumating ba sa point na yun? Zero po, walang benta. May araw na zero talaga. May araw po talaga. Kasi doon sa bangketa po, hindi ka basta-basta lalapitan ng tao. Kailangan iaalok mo yung produkto mo. Hindi sila yung lalapit sa'yo, lalo sa pabango. Napakahirap po ibenta nun. Kasi hindi sila magtitiwala sa'yo na original yan kasi nasa Oo, bangketa ka ganun eh. nga, Correct. oo. Di ba? Kaso kailangan, I-convince mo yung tao. yes, no? kailangan magaling ka mag-sales Kanya-kanyang talk, ano. kung paano mo siya ibebenta. Tipong Tas yun. pag in-spray mo to, gagwapo ka. Yung mga ganun. Oo, mga gano'n. dumating sa, Di ba may mga Alam ganun ko, hindi sila ba? eh. dumating ba sa gano'n na Oo. gino-joke tayo mo yung Oo. Tsaka ang importante pagka ganyan mga negosyo, kailangan kabisado mo yung tinda mo. Yes. Alam mo kung paano mo sila aalukan para maibenta mo yung produkto mo. Kasi maraming tanong diyan. Kahit anong binebenta mo, tatanungin nila yan. Kailangan kabisado mo. Umiwas ka rin ba minsan? Tayo kasi marunong tayong Oo. tumingin ng tao. Benta ko kayo. Hindi, masungit to. Yung susunod na lang. Dumating ka ba sa point na yun? Dumating po, hindi naman. Tumitingin ka sa mga itsura ng mga aalukin mo. Ano lang, awiin ka, ganun. Kasi papaamoy mo yung pabango eh. Oo. Hindi, wag, may pabango ko, ganun. Dumating sa punto na ganun. Pero, kailangan bumenta eh. Mag-alok ka na mag-alok. Hindi ka sumuko. Oo, Oo. kailangan talaga. Kasi, pag huminto ka sa mga ginagawa mo or sa pangarap mo, wala ka rin naman choice sa buhay eh. Kundi lumaban eh. Totoo. Gawin mo na lang. Diba, pag may problema, solusyonan mo na lang. Yes. Kasi ganun din naman eh. Pag yung problema hindi mo nasolusyonan, problema pa rin naman yan eh. Wala kang choice, Tama. solusyonan mo na lang. Totoo. Ang importante kasi doon, gumawa ka ng paraan para solusyonan yung problema mo. Kung di mo masolusyonan, may lesson. Ibig sabihin, hindi mo na uulitin yun kasi nagkamali ka na. Correct. Yun ang magandang panuntunan sa buhay. Kumbaga, hindi sayang yung Hindi problemang sayang. nangyari. Kaya pag may problema, okay lang. Kasi hindi pwedeng hindi ka matututo pag nagkamali ka. Lagi mo inisip na good problem. Kailangan mo talaga May muna lesson. kailangan muna talaga natin magkamali para makuha natin yung mga tamang tao para sa atin. Correct. Ay, nako, dahil dyan, partner. Ito na ikwento niya kanina, no? Meron siyang mga tao na Yan. may maling tao, merong mga tamang tao. 'Di ba, na dumating sa buhay mo. And actually, nakakatuwang tignan na ang kasama niya ngayon ay yung mga taong sumuporta sa kanya. At hindi siya iniwan, partner, from day one. Yeah po. Correct. Yan. Na ngayon meron na rin silang mga store, may mga shop na rin. Yun. Ayun po yung nakakatuwa. Ayun po yung tinitingnan ko ngayon parang parang award. Yung mga Tagumpay taong mo na rin yes, yun, yung di mga ba? taong nabago mo yung buhay. Yun yung pinaka sobrang sarap kumpara doon sa kumikita ako ngayon. Pero iba yung sarap kasi pagka nakita mo yung mga taong Correct. natulungan mo. Sobrang sarap sa pakiramdam. Ako, dahil dyan, partner. Sige, tawagin na natin, partner. Nandito yung mga taong kasama mo mula day one, tawagin natin. Ayan,
Sila Sila, sir? bossing. Sabay na naman sila? tayo ng Pwede ng naman, mensahe. isa-isa muna kung Oh, gusto sige. ni... Yan. Ito si ano. Ay, Ito ayun. technician po namin to sa Parang Rona naiyak na Bundok. agad si Sir eh. Sir, Oh. lapit lang po kayo dito, sir. Ayan, ano pong pangalan ni bossing? Jude Narandan po. Ayan, tingnan natin. Ayan. Okay. Ano pong pangalan ulit, sir? Jude Narandan, aka Doc Jude TV. Oy! AKA Doc Doc Jude. Doc Jude. So, Doc Jude, kamusta ka? Okay lang naman po. Sa akin lang, hindi mabubuo yung Doc Jude TV kung walang Busoyot. Ay, grabe. Ano bang naging simula ng pagsasama ninyo noon? Talagang kayo ba magkasama kayo hanggang sa dun sa bangketa? Hindi po. Nagkasama na lang kami nung nag-online business na siya. Opo, Online. opo. Yung wala pa po akong store. Oo. So, isa ka sa sumusuport. Opo. Tapos, tinuturuan niya ako paano strategy na maganda. Hanggang sa ngayon, ina-apply pa rin. Pero nakakatuwa dahil lumalago naman. Ayun. Ano magandang naitulong sa'yo ni Miguel sa buhay mo? Dating nagtatrabaho, siyempre ngayon may sarili ang shop. 2 store ng Jude Appliance Trading. Wow, congratulations. Ito sa Tondo rin. Nabotas pa. Ibang Nabotas ano. naman. Meron po sila sa Tsaka meron din ako sa Cebu at tsaka Bacolod. Ang lawak na ng hawak. Ano namang mensahe may bibigay mo kay Miguel? Ang sa akin lang, bago matapos tong programa na to, papasalamat ako lagi sa kanya. Nga hindi ko talaga makakalimutan. Dahil kung walang Boss Oyot, walang Doc Jude nga niya nakakatayo. Boss, maraming salamat. Thank you, thank Kay you. Bossing. Eto, tawagin Okay, natin. si Sir Oo, naman. dyan ka muna para Oh, para mamaya. Dito tayo kay Dex Bossing. Si 3M Appliance. Si 3M naman. Ayan nga nasa shirt Oo nila nga, si ayan, 3M. Opo, ayun na may sarili na sila 3M mga and business. Doc Jude. Taray. Sir, Ayan si Lapit 3M ka rin, naman. boss. Kamusta namang kaibigan at kasama nitong si Bali, Miguel? pinsan ko po siya. Pinsan. Pinsan. Ayun ang Opo. pinsan. Nag-umpisa yung pagsasama namin din sa online din po eh. Sa online kami nag-umpisa nung nag-i-start pa lang siya. Nasa company pa po ako noon, hindi pa po ako talaga kumbaga pinush niya lang na subukan ko yung online hanggang sa ayun, kumikita. Hanggang sa pinag-resign niya na ako. Hanggang ngayon magkasama kami tapos nakapag-provide ako ng sarili kong shop sa Oriental Mindoro. Wow. Di ba? Ayun yung 3M Appliance. Iniwan ko yung company dahil sa nagtiwala ako sa kanya. Siya na yung naging mentor ko sa buhay ko, hindi lang sa negosyo kasi. Anong message mo kay Miguel sa mga naitulong sa'yo? Ano masasabi Ayun, mo? nagpapasalamat ako na hindi lang niya sinolo yung tagumpay, inaangat niya kami lahat ng mga nakasama niya sa baba na magtagumpay na rin hanggang ngayon na nag-uumpisa na rin pong magtagumpay kahit papaano na malayo na dun sa nung nasa company pa kami. Ayun. Ang sarap sa pakiramdam no na yung pinsan mo, kaibigan mo, kasama mo ngayon no sa paglago. Correct. Ikaw naman Miguel, anong mensahe mo sa kanila? Lagi kong sinasabi sa kanila na kung nasan man ako, kahit papaano dapat nandun kayo. Kasi kung sino yung kasama mo magutom, dapat sila yung kasama mo sa pagkainan. Yung lagi ko sinasabi sa kanila na di baling kumita kayo ng maliit basta wala kayong natatapakan tao kesa kumita kayo ng malaki na meron kayong naagrabyadong tao. Kumbaga tuloy-tuloy lang, dapat consistent yung ginagawa nyo. Ang pinaka-importante, magtiwala kayo sa kakayahan nyo. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanila. Na darating yung time, kayo naman yung nandito. Na kumbaga, kayo naman yung magiging legacy, kayo yung magpapamana ng legacy para doon sa mga taong naniniwala sa inyo. Yun lang yung masasabi ko sa kanila. Ayun. Maraming salamat. Maraming salamat 3M and Doc Jude. Doc Jude. Ayan, TV. Maraming salamat Wow. po sa inyo. Vlogger din pala si Sir, no? At eto na, partner. Kasama din natin ngayon ang kanyang partner in life. Ayan. Ayan, tawagin natin. Na may kasamang cutie-cutie. Oh. Ang cute ng Mukhang kanilang naiiyak na alaga, si Madam partner. kagad. Kaya nga eh. Ayan yung wife ko. Ayan. Ayan yung yan yung pinaka-sandata ko sa lahat ng Ayun Yan. talaga. Yan yung talaga. Hindi ako iniwan kahit nung nasa bangketa pa ako. Kaya hanggang sa uli yan, siya ba din. Anong name po ni Madam? Karina po. Kirina? Karina. 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 Ayan.
Madam Karina, ano po ang inyong mensahe sa lahat po ng pinagdaanan ninyo ni Miguel? Hindi biro yung pinagdaanan nila. Yes. Opo, yan. Kasama ko po siya. Ayun po, nagpapasalamat ako sa kanya kasi sobrang ano po talaga niya, tiyaga. Tara naman, iiyak na. Lagi na ako umiyak. Ayun, kahit sobrang hirap ng pinagdaanan namin, sobrang komplikado, talaga, nagporsigido siya. Ay, umiyak. Yun po. Hindi lang niya po ako, hindi niya lang po ako hinayaan na nasa likod niya. Tinuruan niya rin po ako magnegosyo. Tinuruan niya ako mag-grow. Shinare niya po sa akin yung knowledge. Yun. Sobrang proud ako kasi marami siyang natulungan. Hiling ko lang, alagaan mo yung health mo para mas marami pa tayong matulungan. Thank you. May tanong ako kay Karina, no? Apa. Ano yung hindi mo makakalimutan na struggles ninyong dalawa? Marami po kasi nasa bangketa siya. Na-scam kami nung nag-i-start pa lang. Tapos sobrang dami po namin pinagdaanan eh. Maraming taong nawala sa amin. Na kami na lang dalawa yung nagpapatakbo nung online business. Mhm. Yun po. Maraming nawala. Tapos dalawa na lang po talaga kami. Ano nagpalakas ang loob ninyo? Yun po. Pinalakas niya yung loob ko na hindi porket na scam kami, mawala na kami ng pag-asa. Nagpakain pa siya. Kahit na scam, no? Yes, nagpakain pa siya. Siya yung nagbibigay ng lakas sa amin. May mga umaasa na kasi sa amin nun, boss, nung nangyari yung pinaka-struggle na ganun. Yung kakaumpisa lang namin, na-scam kami. Kumbaga, ang pinakamasakit kasi doon, kaka-start lang namin na kahit paano na kumita. Tapos, ang nangyari nun, nung pagka-scam sa amin, hindi ko pinaramdam sa mga tao ko na nangihina ako. Kasi yung problema na yun, pag pinaramdam ko sa kanila, madadamay pa sila. Kaya ginawa ko sinarili ko, pinaramdam ko sa kanila na parang baliwala lang yun. Tapos hanggat sa hindi namin namamalayan, yung nawala sa amin, nakuha namin ng mas mabilis. Kasi yung mindset nila, maayos. Maayos yung mindset nila. Kaya yung problema na yun, sinarili ko. Hanggat sa pinakita ko na sa kanila na mas kaya, mas gagalingan natin. Correct. Para mas makuha natin yung nawala sa atin. Hanggat sa yun po, nakakuha namin kagad yun. Kasi pagka sinabi ko pa sa kanila yung problema, dinamay ko lang sila sa problema ko. Tama. Mas lulubog kasi kami doon. Kaya ganun. Sobrang proud ako kasi sobrang tibay talaga niya. Tsaka yung knowledge na binibigay niya sa amin. Yun nga, yung kagaya ng sinabi niya kanina, hindi niya kami bibigyan ng isda. Bibigyan niya kami ng pamingwit para makuha namin yung tamang proseso tsaka tamang daan paano magnegosyo. Pinakagusto mong ugali sa partner mo na si Miguel? Ayun nga, sobrang bait niya. Marami kasi siyang tinutulungan. Yun. Galante. Generous, no? Generous siguro. Sobrang bait niya sa mga Hindi siya madamot. Tsaka lahat kami inaangat niya. Kagaya ko, partner niya ako. Hindi niya ako hinayaan na nasa likod niya lang ako. Tinulungan niya ako mag-grow talaga. Mag-business. Diba? Ano na lang, ang tanong natin sa kanya, as partner, gusto mong ugali sa kanya? Malambing siya. Sweet ba siya? Kasi siyempre, hard work. Kumbaga, busy sa trabaho. Oo. Sobrang niya sa trabaho, pero malambing po siya. Gano'n siya kalambing? Dinadala ka sa ibang bansa. Opo, dinadala din. Pag hindi busy. Diba? At least meron pa rin tinatawag na babe time. Tama. Hindi may ko tamang oras nababalanse. talaga. May oras din po siya sa akin. Yun, ang maganda. Kasi mahirap yung puro trabaho lang tayo ng trabaho. Opo, kailangan minsan i-reward natin yung mga sarili natin. Totoo. Kasi hindi naman natin pababayaan yung negosyo natin, pero kailangan din kasi natin yun. Para hindi mo mararamdaman yung sarili mong pera kapag hindi mo siya ginastos. Tama. Kailangan talaga gastusin mo para kahit pa paano maramdaman mo na meron na pala ako nito. Yun.
Ikaw naman, Miguel, ano naman ang iyong mensahe para sa babaeng sumuporta sa'yo mula noong umpisa at ngayon nandito pa din? Gaya nung pinangako ko po sa kanya na kung saan man tayo makarating, hindi pwedeng hindi kita kasama. At lagi mong tatandaan na ikaw yung buhay ko. Kung nasan man ako, utang ko sa ito dahil hindi mo ko iniwan. Kahit nung nandun pa ako sa nawalang-wala ako. I love you, Yam. Yeah! Ay! Napakatamis naman! Kinikilig ka? Kiss naman dyan. Wala ako Kinikilig ka? Sa Ako, Valentine. bigla nahulog ako. Ang sweet naman I yan. love Sweet you. naman pala itong dalawang to. Oo. Hindi lang sa pagtatrabaho, talagang may lambingan pa rin. Kailangan sila. talaga ang pinaka isang sikreto. Kailangan yung mindset nyo mag-asawa talaga almost same. Magtulungan. Kailangan magtulungan talaga kayo. Number 1 yan. Yan. Suportahan. Paano naman kapag may problema, anong maipapayo ninyo sa mga katulad ninyo din? Yun nga po yung sinabi ko kaganina na yung problema, hindi po yan nauubos, hindi yan nawawala. Laging meron yan. Kailangan nyo yakapin yung problema nyo kasi in the end of the day, yung problema na yan, kung hindi nyo masolusyonan, magiging lesson yan. Pero kung masusulunan nyo, mas okay. Mas okay siya. Kaya wag po kayong matakot kung mayroong problema dumarating sa inyo. Kasi yan yung maglalagay sa inyo para makuha nyo yung future na gusto nyo. Diba? Ang sarap magmahal, partner, no? Lalo pag ganyan, katamis, sa hirap at ginhawa talaga. Sa akin, ang sarap maging Sir Miguel. Oo, no? Ang sarap maging si Miguel. Sa mga sinabi nila na banggit, no, parang isa yung pinaka nangingibabaw. Hindi lang siya basta boss, isa siyang leader. Diba? Yes po. Kasi bilang partner din, tingnan mo na sabi niya mismo na tinutulungan sila. Hindi lang yung basta mabe-baby ka, ako na bahala sa'yo. Hindi, tutulungan kita mag-grow. At isa pa sa lahat, alam mo, Sheena, hindi madamot si Miguel. Yes, lahat iaangat niya. Kaibigan, di ba? Thank you po, thank Pamilya. you. Totoo. Kasi nabasa ko yun yung boss, puro lang yung command. Ito, gawin mo, siya hindi, let's go. Tara. Sama-sama po kayo. Sama-sama tayo, di ba? Ay, nako. Salamat, Miguel. At pero bago lahat, ilan na ang branch mo ngayon? Tatlo na po. Oh. Meron po tayo sa General Trias Cavite, yung main branch sa Raon sa Tondo sa Rodriguez. Meron din tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Meron tayong branch diyan. Then nagbabalak po kami ngayon isa Laguna, yung pang-apat. Pina-process po namin ngayon nung partner ko yan si Boss Parak. And shout out. Isa po yan sa kung ano man po ako ngayon, kung bakit ako ganito magsalita dahil dyan sa partner ko na si Boss Parak. Isa po yan sa pinaka-mentor ko. Correct. I love you, pare. Napakabait ng tao yan. Any plans ngayong 2025 bukod sa pagkakaroon ng ibang branches mo? Ano pa mga plano mo pa? Ang target ko po ngayon is magkaroon ako ng ng iba pang business na hindi naman siya appliance. Ano yan? Kumbaga, ano po muna? Sige. Baka mamaya. Yes, baka ma-jinx. Basta po. Ayun yung meron po akong pinaplano ngayon na kumbaga magtatayo ako ng business na para naman sa pamilya ko. Wow. Yan, sa kanila. Yan yung tinatarget ko ngayon. Maraming salamat, Miguel. Ang saya. Gusto ko maging kapatid ni Miguel. Gusto ko ng paampon. Oo, nakakatuwa yung kwento. At saka kung nakita natin sa screen or yung mga nakikinig po sa atin sa radyo, pwede nyo pong balikan, no? Makikita nyo yung team nila ngayon, napakalaki na. Yes po, maraming salamat po pala sa lahat ng sumusuporta sa Raon sa Tondo. Yan, syempre. Yan. Sa mga followers natin. Nakikita natin Lalo po dito sa Energy FM. Totoo lang po, isa to sa mga pangarap ko yung mga ganito. Na kahit paano natupad dahil sa Energy FM. Maraming salamat. Maraming salamat din sa time ninyo. Yes, maraming salamat. Maraming salamat. At dahil dyan, Miguel, ito bibigyan ka namin ng isang parangal. Ito't aking babasahin ngayon ang paghanga at pagkilala kay Miguel Gruta para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga ipinagkaloob ngayong 10 ng Marso taong 2025 ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming
aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Yan, maraming salamat po sa inyo, DJ Jimbo. Ito, tanggapin DJ mo. Sheena, maraming Isang salamat. karangal. Isang karangalan po Yes. to sa akin. Napakasarap sa pakiramdam. Dahil sa nakakabilib na storya ng buhay mo, no? Yes, Maraming salamat. salamat din po. Baka may gusto ka pang pasalamatan ng mga followers mo. Correct. sa At mga- imbitahan din sila kung saan-saan Ayan mo po. matatagpuan. Mag-visit po lagi kayo sa mga branch natin sa San Jose del Monte, sa Cavite branch, Raon sa Tondo, main branch. Napakarami po nating sale at buy one take one. Kaya mag-visit po kayo. Tuloy-tuloy po yung pagpapasaya natin sa inyo sa mga pangmasang presyo. Tandaan nyo po lagi, ang pinakamurang appliances sa buong mundo, ang Raon sa Tondo. Iyon, no? Let's go! Let's go! tsaka pala, Sheena, alam mo may trademark to si Boss Oyot Oo. o si Miguel. Di ba pag nasa, paano yung mo? Ayan, ganito po. Yeah! Intro, may sample pa ng Hindi, yan. ano po yun? Ayun po yung motto ko, yung nakalagay po na Ayun. motto. Ayun po yung ibig sabihin nun. Oh. Ulitin mo nga yung motto mo. Sige nga. Yung, kumbaga, hindi niyo po kailangan laging paalam yung mga plano nyo. Mas okay yung kumilos kayo ng kayo lang yung nakakaalam. Gulatin nyo na lang sila na, kumbaga, para hindi masira, kung sakaling ayun lang po yung yung mas okay gumalaw ka ng tahimik. Yan. Ako'y tahimik Sabi ka ng Boss Miguel. Tapos nakaganon Yes, na. nakaganon ka lang. Hey! Maraming salamat, Kuya Greg! Miguel! Alam ko, nanonood ka, Kuya Greg. Maraming salamat, Miguel, at kay Karina. Karina, Ay, wala po. maraming salamat At sa inyo. Sir Ay, Denandi. maraming salamat si po. Doc Jude and si 3M, Boss 3M. At Ayan, syempre, maraming dito salamat. si Jolo. Yan! Isa po yung part owner sa Bulacan branch. Oh, pakita Jolo ka naman Tambiolo. dito. Pakita ka naman dito. Pakita ka naman. Pakita ka kasi Jolo. pumayat ka na eh. Di ba? Pumayat ka na. Yan. Ayun o. Jolo Tambiolo version 2.0. Yan. Maraming salamat. Maraming Sige po. salamat po. Ay, baka may papating si Oo nga. Ay, Jo. shoutout sa mga Raon sa Tondo sa Bulacan branch. Team Habang wala ako Alpha, dyan, syempre, yan, Team Alpha, mga pyramiding. Yung mga Team Alpha, shoutout sa inyo. Gumastos Alpha. na kayo ng gumastos hanggat may pera. Ay, shoutout sa pamilya ko, pamilya Gruta, pamilya Remedyo. Yan, alam ko nanonood yan. Shoutout sa inyo, Mami Owie. Shoutout sa iyo. Pinsan ko, Ryan Remedyo, shoutout. Shoutout mo yung Raymond Remedyo. nagugluta sa'yo. Ayan, yung nagugluta. Trollo ka talaga eh. Di pa Alam ako mo- may epekto eh. Alam mo, magkaroon ng Di pa ako may epekto, tag-araw na naman. Gluta sa raon, no? Oo, Gluta sa pwede. Di ba? Habang naghihintay sila, meron muna. Gluta Opo. cocktail. Okay. Ay, maraming salamat. Ay, maraming salamat po ulit. Maraming Thank you very much po, salamat. DJ Jimbo. Salamat po. Thank you. Thank you very much. Naku, at panibagong believable story na naman Correct. po ang ating napakinggan ngayong araw. At syempre sa lahat din ng mga panggapo natin dyan na ikaw ay may nakakabilib na storya, pwede mong padala yan sa aming official Facebook page, Energy FM 1067 or sa aming Facebook page, sa akin po DJ Jimbo. At sa akin naman ay Sheena 1067. Dahil sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. At kanya-kanyang tirada. Ikaw, anong believable story mo? Ay. Magbabalik po ang Jimshy mga pangga. Kaya naman, chill lang at tutok lang. Dito pa rin yan sa Anong Drama Mo Na? Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabing radyo. Sabihin mo. Jimshy. Jimshy.